Kanina nakikipagkwentuhan tayo, nakikipag-chat tayo sa mga kaibigan natin na kapulisan. Ano yung sinasabi nila? Sir, simula nang dalahin ng gobyerno si PRRD sa Dahig, nalungkot kami. Galing yan sa ating mga kapulisan. Nung araw na pinipick up siya, nandun kami. Nasa kabilang lounge kami. Nakikita namin yung mga kapatid natin pulis nalulungkot sa nangyayari. Sinabi kanina ni Colonel Betran, sinabi ni General Kita, sinabi ng mga Colonel natin, ang isa, kaya gumanda ang buhay ng ating mga kapulisan at ng ating kasundaluhan is si PRRD. Ito ay hindi usapin ng personality, ito ay usapin ng kanyang nagawa para sa bayan. Ang sabi ng kaibigan natin pulis, Sir, pagod na rin kami. Bakit paulit-ulit kayong nagrarally? Paulit-ulit ang sinasabi nyo, hanggang kailan ba matatapos ito? Alam na namin ang problema. Alam na ng karamihan ng Pilipino ang problema. Ang kailangan, ang tahakin ninyo, paano kayo magparami at tapusin na ang problema ng bansa. Yun lang ang inihintay ng ating mga kapulisan at ng ating kasundaluhan. Pero mahirap sagutin. Bakit? Kasi usapin ito ng unity. Sa mga leaders na nakikinig, bakit hindi natin matapos ang laban? Dahil wala sa puso natin ang tunay na pagkakaisa. May kanya-kanyang vested interest. May kanya-kanyang sinusulong. Ayaw lumunok ng pride. Nakita niyo yung ating mga kapulisan. Kanina mainit, naka-uniforme, umulan, nagkapote. Basa ng pawis, nauulanan. Mas mahirap sa kanila dahil kailangan protektahan nila yung mga nagrarally rito. Pagod na rin sila. At bago ako magtapos, ito yung tanong rin natin sa ating gobyerno. Sinabi kanina ni Kuya Eric, paulit-ulit sa kanyang mga vlog, kung ating mapapakinggan at mapapanood, bakit harapan nandyan yung bandera ng mga komunista? Alam ng gobyerno kung sino yung nagpapoto sa kanila ng mga nasa kongreso at may sa senado rin, bakit hindi nila magawa ng aksyon? Bakit harapan? Yung mga nagsasabi ng katotohanan yung ng kanilang sinusulpil. So yan ang talagang ating katanungan at tayo ay hindi titigil, tayo ay nangangarap, tayo ay nagdarasal na isang araw lahat ng nakakaunawa, lahat ng nakakaintindi sa nangyayari sa bansa, magsama-sama rito sa panawagan ni Kuya Eric, panawagan ni Jim Paras, panawagan ni Yusek Ben Ranque, ng ating UPI, lahat ng nandito na grupo. Ngayon na magsama-sama tayo. Andito, hintayin namin kayo. Ilang gabi na tayo natutulog rito na nangangarap tayo na magparami tayo para matapos na ito. Ang huling pinoprotektahan natin dyan, hindi yung mga senador, kundi yung institusyon mismo. Sa atin yan eh. Kahit pasukin natin yan, atin yan. Sila ay pinahiram lang natin sa kanila, yung authority, pinahiram lang natin. Sa atin yan eh. Kahit pasukin natin yan, walang kaso. So ito yung time na magkaisa tayo, pumunta na kayo rito, tapusin natin ang laban. Tayo ay maghihintay sa ating mga kasamahan at kahit yung iba, nakikita nyo ba yung kaibahan ng bayaran at saka hindi bayaran? Yung nagmarcha kanina, nakikita nyo yung mga mukha kabataan, may konting matanda. Kahit hindi mo tanungin sa mukha nila, hindi nila alam kung bakit nagrarally sila eh. Tama. Magaling lang yung nagchat-chat eh, kaya sila nadadala. Alam ni Kuya Eric yan, dahil dyan sila bihasa. Ganyan sila sinanay. Napapasunod nila yung mga tao na hindi naman alam kung ano yung kanilang ginagawa. Sumusunod lang sila. Pero kayo na hindi bayaran, umulat umaraw, nandito kayo, nagtitiis. Tama. Kaya alam ng ating mga kapulisan yan. Ayun, alam nila tumugtog. Pag di ano nga bakit kayo narito, biniyaran kami para tumugtog eh. Kayo bakit kayo narito? Kasi alam nyo kung anong dapat na gawin sa bansa natin. Magkaisa tayo. Personal na panawagan sa lahat ng parallel group na naniniwala. Hindi lang naman ito tungkol sa mga DDS o mga Marcos. Marami na sa mga Marcos supporter, mga Dilawan na supporter, gusto nilang lumipat sa kabilang bakod. Ang problema, ang isipan nila, malagnaw rin. Dito na lang muna kami kasi ang lilipatan namin, DDS eh. Naayaw rin nila. Eh pwede ka naman makipaglaban na wala ka dun sa mali eh.
Pwede ka namang gumit na. Ba't hindi nila gawin? So yung nangangarap tayo na ngayong linggo may mangyari. Tapusin na natin ang laban. Sa mga leader na nakikinig, ito ang challenge namin sa inyo nila Kuya Eric. Kung talagang mahal nyo ang bansa natin, pumunta kayo rito, isama nyo yung mga members nyo, magdala tayo ng lutuan, magdala tayo ng mga lulutuin, dito na tayo magluto, kahit abutin tayo sa to. Tampuhan na! Tampuhan ng mamamayan! Maraming salamat, Captain Ray Valeros. Alam niyo yung mga bagay na yan. Ang OSA, siya ang may pangangalaga para sa Senado. Ano po? At katulad na nga sa mga interview nagdaan, sinasabi na nga ng Pangulo na sila'y pinaalis na rito. Subalit, nung alas 6 na nangyari yung mga putukan, bakit sila'y nariyan pa rin? Yung sinasabi na sila raw ay hininga ng proteksyon upang i-secure ang GSIS. Bakit naman may nagdi-drill? Ano po? At ngayon lumabas na doon sa findings ng mga ng PNP na yung si Omar, Mel Oragon, yung driver ay positive sa fire burn. Ano po doon po sa gunpowder. So ibig sabihin, may mga pangyayaring nasa likod nito ay may mga dapat managot. Ano po? So ibigay natin yan sa mga tamang mag-iimbestiga. At naniniwala ako na lalabas ang katotohanan para dyan. Ano po? Maaga pa para tayo magsabi kung sino ang tunay na may kasalanan. Basta ako, ang opinion ko, ang Senado ay nasa pangangalaga ng Senate President at ang Office of the Sergeant at Arms ay siya ang naatasan upang i-secure ang office ng Senado. Maliwanag po yun. Sir, Okay pa? ay attorney, maraming nagsasabi na si Trillanes daw ang nagpokos ng gulo ng bansa natin. Naniniwala po ba kayo doon? Ako nga, hindi ko nga malaman kung ano yung hawak ni Trillanes na papili. Hindi ko naman nabasa. Paano naman ako maniniwala kung yung ba'y authentic o hindi? Hindi po ba? So, ipakita, at talagang ipakita sa taong bayan kung authentic yun na galing sa ICC. At saka, meron po tayong batas na kung meron man na warrant ang ICC, dapat i-present yun sa ating court dito. Ano po? Hindi yung basta na lang sila magbibigay at manghuhuli rito. Yun po ang sinasabi ng batas eh. Kung may warrant ang ICC, iharap yung warrant na yun sa ating court at patunayan. Di po ba? Then, kung sabihin ng court natin na sila ay maglalabas ng warrant, that's the time para hulihin kung sino man yung subject ng warrant. Sangayon po ba kayo sa ginawa ni Trillanes na wala naman po siyang posisyon sa gobyerno pero nasa kanya po ang warrant of arrest? Hiniram daw niya po. Pwede ba yun? Ay, alam mo yung tanong mo, alam mo na ang sagot eh. Una-una, ang pribadong tao, hindi naman pwedeng basta ganon. Ano ba? Merong sinasabi na citizen's arrest, pero ang citizen's arrest ay kung valid yung warrant mo. Ano ba? Sabi ko nga sa inyo, ako hindi ko pwedeng sabihin totoo yun o hindi kasi hindi ko naman nakikita. Di ba? Tapos ang may hawak ay siya. Sabi mo nga, hindi naman siya pulis, hindi naman siya NBI. O anong malay natin? Baka mamaya sa recto lang galing yun. Baka mamaya sa recto lang galing. Sir, bilang officer of the court, ano po yung comment ko doon sa sinabi ng Solicitor General na dapat ibasura na ang motion ni Senator Bato de la Rosa doon sa Supremo Court? Pagka ganyan, nasa husgado yan. Hayaan natin ang husgado. Kasi meron tayong tinatawag na sub judice rule. Hindi tayo pwedeng magbigay ng mga opinion na maaaring maka-apekto o maka-influence sa desisyon ng ating husgado. Sir, on your personal opinion, may karapatan po ba na i-enforce yung warrant of arrest ng ICC? Para sa akin, Yes po. hindi, habang hindi iniharap sa local courts natin. Thank you, attorney. Sir, impeachment, okay lang. Ha? Ikaw. Mabuti nga rito, nagkonbina eh. Mabuti ito. Nagkonbina. Let's start the bloodbath. Ano po? Iisa sisiguruhin ko sa inyo, wala silang numero. Salamat sir, salamat sir. Kasi kailangan matapos na ito. Kasi
Alam nyo, nung isang araw pa, lagi sinasabi, hindi raw mag-convene. Sabi ko, mag-convene yan. Ito na, nag-convene na. So, start na yan. So, ano na lang hinihintay natin? Ipipresent ang mga istigo nila at bahala na ang impeachment court na mag-desisyon kung i-acquit o i-convict. At ako naman, on my part, naniniwala ako na ma-acquit si BP Sara at matutuloy ang ating eleksyon. Ano po? Hindi tayo papayag na hindi matutuloy. Tututulan natin yung mga tinatawag ngayong charter change. Ano po? Yung mga con-as na yan. Ha? Dapat sama-sama tayo na tutulan yan. Kailangang matuloy ang eleksyon sa 2028. Okay? Salamat sir. Salamat, sir. Salamat attorney. Thank you. Kulang pa daw yung 8 minutes. Wala sila eh. Eh, narito pa. Hindi, nagpusuan.